About to, bakit kailangan na ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church? Hindi niyo po ba, hindi niyo po ba na, hindi niyo po ba naitanong yun na kung bakit kailangan na ipagdiwang ang celebration o isang pagtitipon ng katulad ng anibersaryo po? Ito po siya. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang church o simbahan ay isang napakahalagang okasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro na magbalik tanaw sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay at sa buhay ng simbahan. Narito ang ilang dahilan kung bakit kailangan ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church o simbahan. Number 1, kailangan meron po siyang pagpapasalamat sa Diyos. Kung bakit po tayo nagdiriwang ng anibersaryo po ngayon, dahil para po tayo ay magpasalamat po sa Diyos. Ang anibersaryo ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at pagpapala at pag-iingat na ibinigay sa mga miyembro ng simbahan. Kaya kung bakit raw po tayo nag-celebrate ng anibersaryo ngayon ng ating church, dahil para po tayo ay magpasalamat po sa Diyos. At hindi lamang po yun para pag-remind sa kabutihan po ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya kung bakit kailangan na ipag-celebrate o magkaroon ng celebrant ang isang church dahil nga po, una sa lahat, kailangan pasalamatan po ang Diyos. Amen. Dahil hindi maitatayo ang church ng Gospel Provider Full Gospel Church kung hindi niya po ito pinahintulot. Dahil pinahintulot niya po ito at nagkaroon nga po ng anibersaryo, kailangan po tayo magpasalamat sa pamamagitan ng celebration. Sa pamamagitan ng pagdiriwang. Kaya kung bakit ang lahat po ng mga churches ay meron pong pagdiriwang dahil nga ito po ay pagtanaw ng pagpasalamat o pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. And number 2, bakit kailangan na ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church o simbahan? Pag-alaala sa mga nagtatag. Ayan. Kung bakit nagse-celebrate po ang church sa anibersaryo para pag-alaala sa mga nagtatag. Sino po yung nagtatag? Yung mga officers po. Yung mga officers po dito, palakpakan po natin po ang mga buhay po nila. Na sila po ay nilagay po dyan bilang mga officers na katuwang ng pastor. At hindi po mabubuo ang isang church kung wala po mga officers. Hindi po kaya ng isang pastor o ng isang bishop o ng isang apostol kung wala pong mga miyembro o mga officers. Amen? Hindi po siya matatawag na church kung mag-isa lang po siya. At dahil pinahintulad po ng Lord po yun na magkaroon po ng mga officers, sila po ay naging katuwang at naging tagapag-alalay ng church. Kaya sa pamagitan po ng pag-alaala sa mga nagtatag kung bakit nagdiriwang ang isang church ng ganitong okasyon. Kaya napakahalaga po kung bakit kailangang ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church. Una, pagpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, pag-alaala sa mga nagtatag. Sino po yung nagtatag? Yung mga officers po na naririto ngayon. And pangatlo, bakit kailangan na ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church o simbahan? Pagpapatibay ng pananampalataya. Kung bakit kailangan ipagdiwang ang isang church at magkaroon ng celebration? Dahil para mapagtibay po yung ating pananampalataya. Ang anibersaryo ay isang pagkakataon upang patibayin ang pananampalataya ng mga miyembro at upang hikayatin sila na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil pag lalo pong tumaas yung pananampalataya at paniniwala po ng mga kapatiran sa Diyos, ay lalo po silang magbibigay ng buhay sa church at sa Diyos. Dahil kung hindi sila maniniwala, hindi sila mananampalataya, hindi po sila magpapatuloy sa pag-attend sa church sa gawain po ng Diyos. Kaya kung bakit nananatili po kayo sa pag-attend at kung bakit narin nga binabalik kayo ng Lord dahil nga meron po kayong pananampalataya at paniniwala. At kung wala po kayong pananampalataya at paniniwala, hindi po kayo mananatili sa gawain po ng Diyos. Yan po yung tatlo na lagi po natin tatandaan kung bakit kailangan na ipagdiwang ang anibersaryo ng isang church ay kailangan po meron pong pagpapasalamat sa Diyos. Kaya yung gawain pong ito, una sa lahat,
ang ipagpasalamat at ibigay po natin yung pagpapasalamat ay sa Diyos. Number 1 po ang Diyos. Pangalawa, sa mga officers na ginamit po ng Diyos. And pangatlo, dun sa pagpapatibay ng pananampalataya po natin. At sabi nga po dito sa mga awit o salmo, o awit 118 verse 1 hanggang 2, pasalamatan ninyo ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig at walang hanggan. Sabihin ninyo kayo ng Israel na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sabi niya rin sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa inyo. Na kung bakit nga kailangan na ipagdiwang ang kaarawan o anibersaryo ng isang church para pasalamatan nga natin ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo. Ang sabi sa Hebreo 13:15, kaya sa pamamagitan niya ay mag-alay tayo ng hain ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga panahon sa pamamagitan ng mga labi ng nagpupuri sa kanyang pangalan. Katulad ng ginagawa po natin sa pag-celebration po natin, maawit, kumakanta, sumasayaw, pumapalakpak at nagpupuri po tayo sa Diyos. Yun po yung dapat na lagi pong gawin pag tayo po ay nagdiriwang ng anibersaryo po ng ating church. Kailangan meron pong pag-awit, pagpapasalamat at pagtanggap sa kabutihan po ng Diyos na binigay po sa mga buhay po natin. Kaya mga Bible verse na ito ay nagpapakita ng pagdiriwang ng anibersaryo ng isang church o simbahan ay isang mahalagang okasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro na magpasalamat sa Diyos at magpatibay ng kanilang pananampalataya. Kaya alam niyo na po kung bakit dapat merong isang celebration ang isang church o anibersaryo ay dahil yan po yung kailangan gawin. Pagpapasalamat sa Diyos, pagpapasalamat sa mga officers o sa mga ginamit ng Diyos para matatag at mabuo ang isang simbahan. Kaya kailangan pong ipagdiwang po yun at higit sa lahat para tumaas yung pananampalataya ng lahat ng bumaatin sa gawain po ng Diyos. Kaya kung bakit ganun po yung big celebration po nila. Dahil pagbabalik po yun ng pagpapasalamat po sa Diyos. Katulad po ng celebration po natin yun. Hindi kayo magsasakripisyo ng pagbibigay ng mga foods na yan kung wala po kayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At kung hindi nyo alam ang salita po ng Diyos, hindi nyo po yung gagawin. Pero dahil alam nyo po yung Word of God, kaya sa kabila ng crisis, ay naghandog po kayo sa Diyos. Amen? Kaya po yung katulad ng pangangaral na kapag talagang inuna mo ang pagbibigay sa Lord at hindi mo yung pinagdamot sa Lord, talagang ibabalik niya. Kaya sabi niya nga sa Matthew verse 6 and chapter 6 verse 33 na unahin mo ako, unahin mo ang Diyos at ibibigay siya ang lahat ng bagay. Kaya yung ginawa po natin ngayon na sa kabila ng crisis ay nagsakripisyo po tayo. Nagpapatunay po yan na meron po kayo pananampalataya at pagmamahal po sa Diyos. Dahil hindi po biro na magsakripisyo pag meron pong ganitong crisis. Amen? Diyan po talaga tayo sinusubukan ng Diyos. Diyan talaga niya tayo tinitingnan kung gaano natin kakilala ang kanyang salita at siya sa mga ganitong situation. Kung bakit inaalaw ng Lord na magkaroon ng ganitong pangyayari, dahil gusto niya tayong subukan kung hanggang saan yung ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. At kailangan dito na maipakita po natin sa Diyos yung ating pananampalataya talaga. Ano po yung gagawin po natin? At paniwalaan yung kanyang salita. Huwag tayong mag-doubt. Huwag tayong mag-alinlangan. Kundi patuloy po tayong maniwala. At dahil sa paniniwala po natin, lahat ng ating ninanais at inaasam ay bibigay po yan ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, meron din pong tagutom doon sa lumang tipan at sa bagong tipan. Mas grabe yung tagutom noon kaysa sa dinadanas po natin ngayon. Pero hindi po nagkulang ang mga lingkod po ng Diyos. Hindi po nagkulang ang kanyang mga chosen nung nagkaroon po ng tagutom sa lumang tipan at sa bagong tipan. May ginagamit po siya. Kay Elias nga po, unang ginamit, uwak eh. Amen? Tapos batis. Hanggang sa babaeng balo.
At ganun din po sa kapanahunan po ng mga apostol. Pero mga tagutom pero hindi po sila pinagtulong. Bakit? Ang Word of God po at ang salita po niya at siya ay totoo. Amen. Ganun din po yung ginagawa ngayon ng Diyos ng buhay po natin. Dahil alam po ng Diyos kung sino ang kanyang hinirang. At dahil tayo po pinili, hinirang, nilagay tayo ng Diyos po dito sa church po ito para maging katuwang ng mga leaders. Kaya ano po yung gagawin po natin? Una sa lahat, magpasakop sa Diyos at pagpakasakop sa mga leaders. Para sa ganun, makita ng Diyos yung commitment at naroon po yung united. Pag nakita po ng Lord yung ating pagkakaisa, doon na po bumuhos yung kanyang presensya at pagsama sa mga buhay po natin. Lagi po natin tatandaan na lahat po ay nag-umpisa po sa wala. Pero dahil sa kanilang katatagan at pananampalataya, paniniwala sa Diyos, nag-grow ang church na binigay sa kanila ng Diyos. Ganon din po yung gagawin ng Diyos. Katulad na sinabi ko sa inyo, ibibigay ng Diyos yung malaki na church pag nakita niya yung mga puso buhay natin ay totoo. Tulad ngayon, nag-uumapaw po tayo sa mga kaluluwa sa dakong lugar po ito. Hello! Amen. Yan po yung nagpapatunay na ang Diyos po ay kumikilos sa church na ito. Sino akala sa inyo na ganito po tayo nag-uumapaw ngayon? Kung papasok po ang lahat dito po sa loob na ito ay hindi po tayo kasya. Hello! Amen. Sa mga children lang po eh, napakarami na. Nag-multiply po ang mga kaluluwa po natin. Kaya sinasabi nga, nag-upisa sa 7, nag-multiply sa 7, nag-multiply hanggang sa paramihin na tayo ng Lord ng paramihin. At pag dumami na po yun, ibibigay na ng Diyos yung bagong church na pangako niya po sa God's the provider for gospel church. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At tinatawagan ko na po ang buhay po ni Pastora Ana S. Gurias.